Ang karma ko bilang F-boy high, please hide my real identity. Nung 2017, nagtapos ako sa isang public school sa Maynila, sa kursong Information Technology. Simula nung ikalawang taon ng kolehiyo, kung sino-sino na ang mga nakasex ko. May mga schoolmate, taga-ibang kalapit na school, at mga reto ng barkada. Pero kadalasan, mga partner ko rin ay mula sa universidad namin. Hanggang sa makapagtapos ako at magkaroon ng trabaho, ganun pa rin ang lifestyle ko. Hindi ko maintindihan kung bakit napakataas ng drive ko at hindi ako makontento sa iisang babae lang. Nagkaroon ako ng mga girlfriend pero wala akong sineryoso sa kanila. Hanggang dumating ang 2019, napagod na ako sa ganitong kalakaran at nagdesisyon akong tumigil. Dito ko nakilala si May, hindi niya tunay na pangalan, isa kong office mate. Pero sa ibang department siya nagtatrabaho. Madalas kaming magkausap dahil ako ang tumutulong sa kanya sa mga tech issues. Hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa mga kateam niya. Para na nga akong personal IT nila. Sa araw-araw naming pag-uusap, unti-unti kaming nagkapalagayan ng loob. Hindi nagtagal, umamin ako sa kanya na gusto ko siya at niligawan ko siya. Hindi rin nagtagal, sinagot niya ako. Sa kanya ko naramdaman ang atensyon na hinahanap ko na hindi ko nakuha sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, tapos na ako sa pagiging F-boy. Simula noon, naging loyal ako kay May. Siya lang ang kausap ko umaga, tanghali at gabi. Magkausap kami kahit nasa bahay na. Siya na talaga ang mundo ko. Hanggang sa dumating ang 2020 pandemic at napilitan kaming mag-WFH. Noong una tuloy pa rin ang video calls at mga palitan ng noodle pictures. Pero paglipas ng mga buwan, napansin ko ang pagbabago. Nawalan na kami ng mahahabang usapan, bihira na rin kaming mag-video call. Hindi ko na malayan na ganun kabilis ang mga pangyayari hanggang sa naghiwalay kami. Ilang linggo akong nadurog, depressed, napabayaan ang sarili, pati trabaho ko napabayaan din. Siguro kaya rin ako natanggal sa trabaho dahil sa layoff at sa pagkukulang ko sa trabaho. Lumipas ang taon at nabalitaan ko mula sa dati kong office mate na ikinasal na si May. Akala ko, naka-move on na ako, pero nang makita ko ang litrato nila ng bagong asawa niya, bumalik ang sakit. Sobrang bigat sa loob, parang hindi ako makahinga. Dahil sa sobrang lungkot, napilitan akong bumalik sa probinsya. Hindi ko na din kasi kayang bayaran ang mga gastusin ko noon. Ilang buwan ako sa probinsya at unti-unti akong nakabangon. Doon ko naisip na baka ito na ang karma ko dahil sa mga kalokohan ko dati. Totoo pala ang karma at tinamaan ako ng husto. Kaya para sa mga katulad ko at sa mga kabataan, masarap lang iyan sa simula. Pero sa huli, walang kapalit ang pagiging tapat. Sana maging faithful kayo sa magiging partner ninyo. From your tech support, Mark,